Okay, again, welcome to 180 Jam! Ibig sabihin? Welcome sa ating lahat sa ating concert. Enjoy lang po natin ang mga beat and let's feel the presence of the Lord. Kung ano yung kanta, pwede kayo sumahan. The love is flowing, bring the dead to life. Love so bold, free revolution, sunrise. The love is flowing, bring the dead to life. Love so bold, free revolution, sunrise. Now lost in your freedom. In this world I've overcome. My God's not dead, He's surely alive. He's living on the inside, knowing that the light of God's not dead, He's surely alive. He's living on the inside, knowing that the light is roaring, it's roaring, it's roaring like a lion. Hope arise and make the darkness hide. The faith is dead, I need a resurrection somehow. I'm lost in your freedom. In this world I've overcome. My God's not dead, He's surely alive. He's living on the inside, knowing that the light of God's not dead, He's surely alive. He's living on the inside, knowing that the light is roaring, it's roaring, it's roaring like a lion. It's roaring, and roar. And fire falls, I'm
concert. Ito ay ang ating 180 Jam concert. At sa ngayon ay hindi ligid sa ating kalaman syempre na kung ano yung inaalala ngayon ng buong mundo at yung mga sinasabi ko kanila na ngayong linggo ay yung linggo ng pagkabuhay. So mayroong Semana Santa, bagamat wala kami sa Biblia ay kanilang sinaselebrate. Pero sa ngayon ay hindi man tayo sumasang-ayon sa ganung mga tradisyon, pero ngayon ay nakalalahanin lang natin yung mabutihan na ginawa ng Diyos sa ating buhay. Kaya nga ito ang ating nakalagay, God's not dead. Dahil hanggang sa ngayon ay buhay ang Panginoon. Sa buhay, hindi namamatay taon-taon. Gaya ng paniniwala ng ibang tao na huwag kayong maingay, patay ang Diyos. Hindi. Buhay po ang Diyos. Kahit nasa ka pumunta, huwag kang matakot dahil buhay ang ating pong Panginoon sa ganitong mga kaya. Okay? So, bago tayo magsimula, pwede bang tumayo mga tayo lahat ng mati tayo kung mananalangin. Gusto kong tawagin si Brother Nelson para tayo i-lead sa ating pong mananalangin. Misa pa, palapan muna natin ating Panginoon. Tayo manalangin mga kapatid. Dakilang Diyos na mapangyarihan sa lahat, papuri lamang sa iyong pangalan, Panginoon. Sa akong ito, Panginoon, tunghayan mo, Panginoon, ang iyong mga anak na nagsusumikap, Panginoon, na mangyari ang iyong kalooban. Ang iyong naisip, Panginoon, na maligtas ang mga tao. Sa akong ito, Panginoon, pangunahan mo ang gawain ito. Holy Spirit, Lord, descend upon this place at katapuhin mo ang bawat isa, Panginoon, na nandito sa akong ito. Mangyari ang iyong kalooban. Ikaw lang po ang may taas mula pag-umpisa ng gawain ito hanggang matapos, Panginoon. Inaangkin namin ang katagumpayan ayon sa iyong kalooban. Ito po ang aming dalangin sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen. Habang namalapit po ang aking mga kasama ay kami po ay maghahandog ng isang awitin, minamagatat pong pag-ibig po kay ganda at pakinggan niyo po ang mensahe ng aming awitin. Palain po natin. Our God
nirevise para sa mga dati ng nananampalataya. Ngunit dahil sa bigat ng buhay, bigat ng na para bagang pasan mo ang daigdig, ay tumalikod ka na sa pananampalataya. So kung ikaw yan, para sa'yo nung kanta na ito.
Magandang hapon na paggabi po sa ating lahat. Sa dahong ito po ay pagbabahagi ng sa dahong ito po ay pagbabahagi ng aking testimony na kung paano po nakilala ang Diyos sa aking buhay. So, bago yan, magkaroon muna tayo ng maiksing survey. Sino mo dito ang naranasan magmahal? Itaas po ang kamay. Di ba po kayo nagmamahal? Isa? Dalawa? Malapit. Ayun, brother Ned. Sino naman po dito ang naranasan ng mabigo sa pag-ibig? Taas, mas mataas. Ako, another floor. Ayun, so muli, magandang gabi. Ako po si Angela. Ako po ay nagmahal, nasaktan, sumampalataya kay Jesus. Nung ako po ay 23 years old, ako po ay pumasok sa isang relasyon na pag-aakala siya na ang aking mapapakasawa. Ngunit, so kagaya na isang normal na relasyon, hala, hindi ko pala si mama. Nagot. Ayun. So kagaya na isang relasyon, pinigay natin ang oras, panahon, effort, pati material na bagay. Ngunit, sa pag-aakala siya na, dumating ang isang hindi ka nais-nais. Ako ay iniwan at pinagpalit. Oh. Ayun nga po, sumama sa iba. So, ako noong una, hindi, babalik din yan. Kailangan lang tayo, babalik din yan. Kaso, isang buwan na, hindi ko bumabalik. Hindi na yata babalik. At ayun nga po, doon ko na naramdaman ang kawalan na ng pag-asa. Kasi sa kanya umikot yung mundo ko. Kaya nung umalis siya sa buhay ko, pakiramdam ko, nagkumuko ang aking mundo. Nawalan ako ng halaga, yung bawang pagkatao ko, pinasyon ko. Tapos, nawalan ako ng pag-asa na sa buhay. Para bagang, dati kasi nabubuhay ako para sa kanya eh. Bigla siya nawala. So parang, nawalan ako ng purpose sa buhay. Tapos, hinanap ko ang paghilom sa maling lugar. Hinanap ko sa barkada, sa pag-iinom, paninigarilyo, mga sorry. Sa pag-aakalang dito mo sa bagay nito, mga mamuntong bagay ko, mararamdaman ang paghilom. Ngunit ako'y nagkamali. Maraming panahon lang, masayang. At ganoon pa rin ang sistema ng buhay ko. Anak, barkada, tropa, uy, tara ito. Tara, let's drink, saan ba? Ganoon. Hanggang sa isang kalahating taon, ganoon pa rin ang sistema ng buhay ko. Sa pag-isip ko isang araw, hirap na ako yung, hindi ko alam kung naranasan nyo na, parang pagbulat pa lang ng inyong mga mata, na pupuno na agad ng kalungkutan ng puso nyo. So that time, lumako sa panalangin, sabi ko, alala ko yung nabasa ko sa Facebook dati na ang Diyos malapit sa taong nagdadaramhati. Hinamon ko ang Diyos, sabi ko, kung totoo ang sinasabi mo, tulungan mo ako, kasi hirap na ako sa buhay ko, wala na akong pag-asa, wala na akong direksyon, hindi ko na alam kung saan ako pupunta. At ayun na, di na nagsimula ang pagbabago ng aking buhay. Kasi hindi ko alam na kadahilanan ako ay nagkakaroon ng desire para manood ng mga YouTube preaching. At ako ay gusto ko na rin dumalo sa mga gawain locally at nagbabasa na rin ako ng Biblia, nananalaga na lang ako. Tapos sabi ko, ano mo yan? Parang mali yata ako. Hindi na ako yung dati. Gano'n sa, hindi ko na mamalayan, kaya ko nang i-stop yung Facebook ng ex ko. Nang walang bitterness sa aking puso na bukal na sa aking puso na, sige, magpakasaya kayo. Pero dati, sobrang punong-puno ako ng bitterness hanggang sa namalayan ko ng, napalaya na ako sa sakit na nakaraan. Naka-move on na ako sa dating tao kong minamahal. So, ayun nga po, at nung okay na ang aking puso, nung okay na ang aking takbuhin ng buhay tungkol sa pananampalataya, tinanong ko ang Diyos, Lord, bakit ko kailangan pagdaanan ng ganun klaseng kasakit na experience sa aking buhay? At ang sagot ng Diyos talaga, doon ako namangha, dahil sabi niya sa akin, sapagkat anak, masyado ka nang busy sa mga bagay na walang kabuluhan, nais kong kunin ang iyong atensyon. Nung nakuha ng Diyos ang aking atensyon, pinaunawa niya sa akin na ang aking problema ay hindi dahil sa broken-hearted ako,
o dahil breadwinner ako ng family, kailangan ko mag-provide ng pera, o di kaya kailangan ko maging successful sa aking career. Kung hindi pinakita sa akin ng Panginoon na ako'y makasalanan. Na ang problema kong ito ay hindi masusolusyonan ng mga makamundong bagay. Pagkus masusolusyonan lamang siya dahil sa pag-ibig ng Panginoon Jesus para sa atin. Na ang problema ko na ako'y makasalanan, na pag ako ay namatay sa aking kasalanan, impyerno ang aking pupuntahan. Ngunit, ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos para sa atin na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na kung sino man ang sumampalataya sa kanya, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya mula nung naunawaan ko yun mga kapatid, yung takbo ng buhay ko naging 180. Nasa wala tayong 180 signage. From sinner to saved. So, kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon na sinaktan muna niya ako at kinuha niya ang aking atensyon para maunawaan kong lubos ang aking pangangailangan bilang isang makasalanan. So, sa buhay ng bawat isa ngayon, maaaring may ginagamit din ng Panginoon para makuha ang inyong atensyon. Bakit hindi ninyo bigyan ng tuon, pansin, ang kanyang paanyaya sa inyong buhay? Alalahanin natin na tayo mahal ng Diyos, may plano siya sa ating buhay, hindi natin siya kalaban, kundi kakampi natin siya. Dakilang pag-ibig ng Panginoon sa akin, kaya binabahagi ko sa inyo ang kanyang kabutihan at naway. Sa pamamagitan ng maiksing testimony na ito ay nabigyan kayo ng inspiration na kung ano man ang pinagdadaanan nyo sa buhay, parte lang yan ang ating buhay. Huwag kayong mag-focus sa kung ano-ano mang pasanin na yan, pabigat na yan, nalalahanin mo, mahal ka ng Diyos at hindi yun nagbabago. So, God bless po sa mga person. Aking pinatawagan ang mga susunod ng mga habit sa ating pagkaroon. Patungkol dito sa ating mga awitin. Masagi na po sa testimony nga po kasama pinamagandang walang hanggan. Pakinggan po natin ang mensahe ng aming mga awitin. God bless po sa mga.
Christian version po. Pakinggan niyo po ang mensahe ng aming aawitin. Pag-ibig ay
Amen. Ang mga makalangit na awitin na talaga namang nagsikapan ng ating mga kabataan at purihin ng Diyos sa kanilang mga buhay. At sa puntong ito, mga kasama, mga kapatid, ay dako na tayo sa salita ng Diyos kung saan ay sama-sama tayo sa pakikinig ng mga katotohanan mula sa kanyang mga salita. Ako pala, yung abang gagawa, hindi ako ang pastor dito sa church na ito. Ang aking pangalan ay Brother Nelson Harunahan, at ako'y nagpapasalamat una sa Diyos sa pribilehyo na ako'y mapagbahagi ng kanyang mga salita sa hapong ito at maging sa ating Pastor Arnel, sa tiwala na binigay sa pagkakataong ito. Sa ating Biblia, mga kapatid, ang ating teksto ay matatagpuan sa aklat ng Mateo, chapter 16. Pero bago yan, ang usapin ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo ay napakalaking tema ng Biblia, mga kapatid, mga kasama. At ito ang isang pinanghahawakan ng pananampalatayang Kristiyano. Ngunit, ang nakakalungkot, mga kapatid, itong napakahalagang katotohanan mula sa salita ng Diyos ay ginagawa lamang sa isang bahagi ng taon. At ang mas masaklap dito, ang mga nagsasabing mga nakatanggap ng katotohanan mula sa salita ng Diyos ay nakikisang-ayon na itong usapin ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo ay pinag-uusapan lamang sa itinakda ng relihiyon. Nawa, hindi lahat na nagsasabing mananampalataya ni Jesus ay ganon ang kaisipan, mga kapatid. Ang katunayan, ito ay ang kalahati, itong muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo ay ang kalahati ng tinatawag na Ebanghelyo o ang mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo. Babasahin ko sa unang Korinto 15, talata 3 at 4, ngunit hindi pa itong ating teksto, mga kapatid. Ganito ang mababasa. 1 Corinthians 15, 3-4. Sabi ng Apostol Pablo, sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang katuruan na tinanggap ko rin. Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan. Ito yung unang bahagi ng Ebanghelyo. Bilang katuparan sa sinasabi ng kasulatan. Verse 4, inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw, ayon din sa kasulatan. Ngunit ang hindi maganda, mga kapatid, ulitin ko, itong napakahalaga na katotohanan ay pinag-uusapan lamang sa isang bahagi ng taon kung saan ang relihiyon ang nagtakda dito. Nawa, sa ating mapapakinggan sa gabing ito, mga kapatid, mga kasama, ay magbigay sa atin ng panibagong lakas, panibagong perspektibo sa katotohanan. Ang ating Panginoong Jesucristo ay namatay, ngunit hindi na napili sa puntod ng mga patay, ngunit siya ay nabuhay ulit. Basahin natin ang ating teksto sa Mateo 16, talata 21. Ganito ang pagkasabi ng ating Panginoong Jesucristo. Mula noon ay ipinaalam ni Jesus sa kanyang mga alagad ang mangyayari sa kanya. Sinabi niya, dapat akong magtungo sa Jerusalem at magdanas ng maraming hirap sa kamay ng mga pinuno ng bayan,
mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan, ako'y papatayin, ngunit sa ikatlong araw, ako'y muling mabubuhay. Masandali, tayo manalangin. Ama naming Diyos na nasa langit, dakila, banal. Maraming pong salamat, Panginoon, sa maikling pagkakataon na kami magsalo-salo ng iyong mga salita. Nabasa na po ang bahagi ng iyong mga salita upang kami ay turuan mo, aliwin mo, Panginoon, maging bigyan mo kami ng pag-asa sa katotohanan ng iyong mga salita. Dalangin ko, Panginoon, tulungan mo ang iyong lingkod. Holy Spirit, gamitin mo lamang po ako sa iyong layunin sa habang po ito. Ito po ang ating dalangin sa pangalan mo, Panginoon Jesus. Amen. Tayo mag-uusap, mga kapatid, mga kasama, sa paksang the importance of the resurrection of the Lord Jesus Christ. Pero bago yun, dapat i-establish natin ang katibayan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. Sa unang Korinto, chapter 15, verses 5 to 8, basahin natin, mga kapatid. At siya ay nagpakita kay Pedro at saka sa 12. Pagkatapos, nagpakita siya sa mahigit na 500 kapatid na nagkakatipon. Marami sa kanila ay buhay pa hanggang ngayon, ngunit patay na ang ilan. Verse 7, at nakita rin siya ni Santiago at ang lahat ng mga apostol. Sa kahuli-huli ay nagpakita rin siya sa akin, sabi ng Apostol Pablo, kahit na ako'y tulad ng isang batang ipinanganak ng di kapanahunan. Mga kapatid, katibayan mula sa salita ng Diyos na hindi lang istorya ang pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo, ngunit ito ay katotohanan. Ganon din sa Lucas, Kabanata 24, talata 1 hanggang 7. Ganito ang pagpapatunay ng salita ng Diyos, mga kapatid. Pakinggan natin. Luke 24, 1 to 7. Madilim-dilim pa ng unang araw ng isang linggo, ang mga babae ay nagbalik sa libingan, dala ang mga pabangong inihanda nila. Nang dumating sila doon, nakita nilang naibulong na ang batong nakatakip sa libingan. Ngunit nang pumasok sila, wala na roon ang bangkay ng Panginoong Jesus. Napigilan sila at nagtaka kung ano ang nangyari. Biglang lumitaw sa tabi nila ang 2 lalaking nakasilaw ang damit. Dahil sa matinding takot, sila ay nagpatira pa. Tinanong sila ng mga lalaki, bakit ninyo hinahanap ang buhay sa lugar ng mga patay? Wala siya rito. Siya ay muling nabuhay. Alalahanin ninyo ang sinabi niya sa inyo noong nasa Galilea pa siya. Ang anak ng tao ay kailangang ipagkarulo sa mga makasalanan at ipako sa krus, at sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. Mga kapatid, ito ang pagpapatibay ng salita ng Diyos, ng ating Panginoong Jesus. Ang Diyos na nagkatawang tao ay hindi nanatili sa lugar ng mga patay, ngunit katulad ng ipinangako ng banal na kasulatan, siya ay mabubuhay pagkatapos ng ikatlong araw. Ang kalagahan ng muling pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo, dito tayo magtutuon ng pansin, mga kapatid. Una, the resurrection witnesses the immense power of God Himself. Tayo ba'y naniniwala na makapangyarihan ng Diyos? Tayo ba'y naniniwala na makapangyarihan ng Diyos? Amen. Salamat sa inyo na yan. Dahil ito ang sumasaksi, mga kapatid. Ang salita ng Diyos mismo. Dahil kung tayo naniniwala na ang Diyos ay makapangyarihan, walang pag-alinlangan sa ating lahat, na kayang-kaya ng Diyos na buhayin maging ang mga patay. If God exists and He created the universe and has power over it, then
He has power to raise the dead. Sabi ng Romans 8:11, but if the spirit of him who raised Jesus from the dead lives in you, he who raised Christ from the dead will also bring your mortal bodies to life through his spirit who lives in you. Mga kapatid, mga kasama, sa atin na nakaranas ng kaligtasan na binigay ng ating Panginoong Jesus sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo sa cross, dapat walang pag-alinlangan na ang Diyos na makapangyarihan, siya rin ay may kakayanan na tayo din ay kaya niyang buhayin. Pangalawa, the resurrection of Jesus Christ is also important because it validates, pinatunayan who Jesus claimed to be. Ano ba ang pag-claim ni Jesus sa kanyang sarili? The Son of God and Messiah. Ang Jesus, ibig sabihin, the one who saves. Ang Messiah, the anointed one. Kaya kapag tipunin natin ang Jesus at Christ, ang ibig sabihin, Yahweh is our salvation. Mga kapatid, pinag-uusapan natin sa hapong ito, sa gabing ito, ang kahalagahan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo. Dahil siya mismo, ulitin ko, Diyos na nagkatawang tao, nagministro dito sa lupa. Pagkatapos ng kanyang misyon, hindi siya nanatiling sa lugar ng mga patay, ulitin ko. Dahil pinatunayan niya ang kanyang pagbanggit sa kanyang sarili na siya ay anak ng Diyos. Siya ay ang ating tagapagligtas. Paano may niligtas ni Jesus? Tayo, kung mismo siya, hindi niya mapagtagumpayan ang kamatayan. Isipin natin ang isang tao na nag-claim ng isang status sa buhay, ngunit wala siyang may mapakita ng katibayan. Ngunit, ulitin ko mga kapatid, mga kasama sa hapon ito, iba ang ating Panginoong Jesus. Nung sinabi niya na siya ay anak ng Diyos, siya ang Mesias, pinatunayan niya dahil hindi siya nanatili sa lugar ng mga patay. Ngunit pagkatapos ng 3 araw, siya ay nabuhay muli. Jesus, Yahweh is our salvation. Pangatlo, na importance of the resurrection of our Lord Jesus Christ. The resurrection of Jesus Christ validates the Old Testament prophecies that foretold of Jesus' suffering and resurrection. Kung basahin kasi natin ang aklat ng mga gawa sa Kabanata 17, talata 2 hanggang 3, at ayon sa kinaugalian ni Pablo, siya ay pumasok doon sa loob ng 3 linggo tuwing araw ng pamamahinga. Siya ay nakipagpaliwanagan sa kanila tungkol sa kasulatan. Alam natin na si Apostol Pablo, yung dating Saulo, ay dalubhasa sa kautusan. Kaya alam niya ang kasulatan, mga kapatid. Ipinaliwanag niya at pinatunayan na kinakailangan magtiis ang Kristo at muling mabuhay. Sinabi niya, ang Jesus na ito na ipinapahayag ko sa inyo ay ang Kristo. Jesus Christ, the Messiah, the Anointed One, the Savior. Mga kapatid, ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo ay nagpapatunay lamang sa daang taon na nakalipas na mga propesya patungkol sa darating na Mesias. Ngunit ang nakalungkot, ang mga Hudyo mismo na pinili ng Diyos, hindi nila nakilala ang kanilang Mesias. Mapalad tayo, mga kapatid, dahil kahit tayo na tinatawag na mga Intiles, kung usisahin natin ang banal na kasulatan, sabi ng Biblia, tayong mga Intiles,
ibig sabihin ng interest ay ang mga hindi kabilang sa pinili ng Diyos ang bayan niyang Israel. Sabi ng banal na kasulatan, tayo'y mga taong malayo sa Diyos. Ngunit, dahil sa ginawa ng Diyos, sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig, ang pag-alay niya sa kanyang bugtong na anak, si Jesucristo na nagdanas ng kahirapan sa cross, namatay, manap ang kanyang tubo upang tayo ay mapatawad sa lahat ng ating mga kasalanan. Ngunit, hindi siya nanatili sa lugar ng mga patay. Siya ay nabuhay muli pagkatapos ng 3 araw na kapatid. Ang pang-apat, the importance of the resurrection of Christ has an impact on our service to the Lord now. Siguro, iniisip natin sa history ng church, mula pa noon, nung unang araw ng iglesia, ang dami ng mga mananampalataya na nagpuwis ng kanilang buhay, pinahirapan, gusto pang mamatay kaysa itakwil ang kanilang tagapagligtas sa Jesucristo. Milyon-milyon na kapatid ang namatay, nagbuwis ng buhay upang manatili sa pananampalataya kay Kristo. At isang kaaliwan sa ating lahat na nagsasabi na mananampalataya ni Kristo sa gabing ito mga kapatid ang mababasa sa huling talata ng papaliwanag ni Apostol Pablo patungkol sa muling pagkabuhay ni Jesucristo at in extension maging ang lahat na sasampalataya sa Kanya. Sa 1 Corinthians 15:58, kaya nga mga minamahal kong kapatid, parang sinasabi ni Apostol Pablo sa ating lahat sa gabing ito mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang iyong paghihirap para sa Kanya. Mga kabataan, I appreciate your dedication to the service of the Lord. Maging sa gabing ito, mga kapatid, panghawakan natin ito. Yung inyong sakripisyo, pinaglaan nyo ang inyong oras, nag-aaral kayo, subalit dahil mahal nyo ang Panginoon. Ang salita ng Diyos, sabi ni Apostol Pablo, maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong paghihirap para sa Kanya. Your labor is not in vain. Mga kapatid, hindi natutulog ang Diyos. Alam niya ang bawat ginagawa natin sa ating paglilingkod sa Kanya at Kanyang pinangako sa lahat ng Kanyang tagasunod ang gantimpala sa langit. Hindi lang dito. Oo, mayroon siyang mga pangako maging sa buhay na ito. Lalong-lalo panghawakan natin mga kapatid ang Kanyang pangako ng gantimpala sa langit na Kanyang inilaan para sa lahat na sumusunod sa Kanya. At ang panghuli mga kapatid, the resurrection is the triumphant and glorious victory for every believer. Nawa, bago natin isa-isahin ang bagay na ito, na-establish na sa ating isipan mga kapatid, na tayo mananampalataya ng Kristo ay mayroon ng pinanghawakan na pag-asa na kahit tayo mamatay, katulad ng pinangako ng salita ng Diyos, tayo din ay mabubuhay. Jesus Christ died, was buried and rose the 3rd day, and He is coming again. Ito yung dakilang pag-asa, mga kapatid, ng lahat ng mananampalataya, na sabi sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 15 to 18, sabi ng Apostol Pablo, ito ang katuruan ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Tayong mga nabubuhay pa
tayong mga natitira pa hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sinasabi ng Apostol Pablo, mga kapatid, na ang Panginoong Jesucristo mismo ang nagturo patungkol sa kanyang muling pagbabalik. At tiyak yan na mangyayari. Kung paano ang daming propesya sa lumang tipan na nagbabanggit sa kanyang unang pagparito upang iligtas ang sangkatauhan. Kung nangyari yun, dahil Diyos ang nagsabi, panghawakan natin na mangyayari din ang pinangako ng banal na kasulatan, ang kanyang muling pagbabalik. Mga kapatid, sabi sa verse 16, sa araw na iyon, kasabay ng malakas na utos, ng tinig ng arkanghel, at ng tunog ng trompeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Pagkatapos, tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa ipapawid. Sa ganon, makakapiling natin siya magpakailanman. Verse 18, kaya nga, palakasin ninyo ang loob ng bawat isa sa pamamagitan ng aral ng ito. Glory to God. Mga kapatid, may establish sa ating puso, isipan, maging sa gabi ito, na kung paano na ganap ang sinasabi ng banal na kasulatan ng Old Testament prophecies patungkol sa unang pagparito ng ating Panginoon. Wala sana tayong pag-alinlangan na mangyayari. Babalik ang ating Panginoong Jesus. At tulad ng kanyang pinangako, ganun din tayo ay kung paano nabuhay muli ang ating Panginoong Jesus. Ganyan din ang mangyayari sa lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Why is the resurrection of Jesus Christ important? It proves who Jesus is. Why is the resurrection of Jesus Christ important? It demonstrates that God accepted Jesus' sacrifice on our behalf. Napakalaking ginampanan ng ating Panginoong Jesus upang tayo ay maligtas. Anong ibig sabihin ng maligtas? Ang hindi pagtungo sa walang hanggang pagdurusa dahil sa ating mga kasalanan. We don't deserve. Ngunit kaya ng puso ng Biblia na parati nating inuulit-ulit, mga kapatid. Kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong anak, si Jesucristo, upang sino mang sumampalataya sa Kanya. Kaya Jesus ay hindi mapahamak, hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Why is the resurrection of Jesus Christ important? It shows that God has the power to raise us from the dead. Panghawakan natin yan na pag-asa, mga kapatid. Ano man ang mangyari sa atin, mamatay man o buhay, sa pagdating ng ating Panginoong Jesus, tayo ay makasama niya ng walang hanggan. And lastly, why the resurrection of our Lord Jesus Christ is important? It guarantees that the bodies of those who believe in Christ will not remain dead, but will be resurrected unto eternal life. Panghawakan natin ito, mga kapatid. Tayong lahat. Wala na sigurong mas dakila pa na ating panghawakan. Dahil anong silbi ng ating pananampalataya kung wala tayong pag-asa ng buhay na walang hanggan? Mga kapatid, ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo, dito nakasalalay ang ating pag-asa. Na dahil napagtagumpayan niya ang kamatayan, ibig sabihin hindi siya na natili o riginto sa lugar ng mga patay. Ngunit nabuhay muli siya. Yan ang panghawakan natin sa ating
buhay, pananampalataya na pagsunod sa Kanya. At panghawakan natin, tayo din ay bubuhayin niya sa Kanyang muling pagbabalik. Huling talata, sabi ni Jesus sa 1:11-25, ako ang nagbibigay buhay at muling pagkabuhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. Purihin ng Diyos. At sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa aking, sabi ng ating Panginoon, ay hindi mamatay kailanman. Mga kapatid, sa gabi nito, hindi ko alam kung iyong kalalagayan. Marahil sinasabi mo, bata pa ako. Hindi ko kailangan si Jesus. Sapat na ang aking mga barkada. Sapat na ang aking maraming buhay. Secure na ako. Kapatid, pakinggan mo ako sa gabi nito. Hindi patuloy na hawak mo ang panahon. Huwag kang magpadaya sa panlilintang ng kaaway. Ngayon, ang araw ng kaligtasan. Kung hindi mo pa siniseryoso ang paglilingkod sa Panginoon, ngayon na ang araw na inilaan mo ang iyong buhay para sa paglilingkod sa Kanya. Mga kapatid, naibahagi ko ang kahalagahan ng huling pagkabuhay ng ating Panginoong Yesus. Panghawakan natin, yan ang ating pag-asa. Sa lahat ng ating mga ginagawa, sa ating mga paglilingkod, ang lahat ay may kabuluhan. Sabi na Apostol Pablo, your labor is not in vain. Purihin ng Diyos sa kanyang mga salita sa gabi ito. Gusto kong ipaanyaya ang isang napakalaking pagkakataon. Kung nandito ka sa gabi ito, wala ka bang kaugnayan, wala ka bang relasyon sa ating Panginoon Jesus, hindi mo naiintindihan ang aking sinasabi sa atong ito, pwede bang itaas mo ang iyong kamay? At kung gusto mo na maranasan ang kaligtasan na inaalok ng Diyos, ito ang iyong araw upang pagkaroon ka ng pag-asa ng buhay ng Panginoon. Ganun ba? Patayo mo na ng pagkain na lahat. Praise God. Tayo tumayo lahat, mga kapatid. Kung gusto ng ating mga bisita, ganyan kasi ang aming kaugalian, ay may mapapanalangin sa inyo. Kahit pananampalataya na tayo, ay pwedeng tayo ay ipag-pray upang lalong gamitin tayo ng ating Panginoon sa ating paglilingkod sa Kanya. Habang inaawit natin ang awiting Because He Lives, ang unang istansa lamang, mga kapatid, ay tanggapin natin ang diwa ng paksa na ating pinag-usapan sa gabi ito. Kapatid, kaibigan, punta ka dito sa harapan, ito, hindi aksidente ito. Mahal ka ng Diyos at mayroon siyang layunin sa iyong buhay. Tulungan ka. Kahit mananampalataya na, kung bisita namin dito, gusto namin kayo panalangin, hindi na namin kayo papatatanggapin. Gusto lang namin, ganito kasi yung ating kaugalian dito sa church na ito. Kahit baguhan, kahit mananampalataya na ay isang pribileyo na may panalangin kayo, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa pagkakataong ito, may bahagi ko ang Ebanghelyo. Ang unang bahagi ng Ebanghelyo, si Jesus ay namatay para sa ating mga kasalanan. At dahil sa pag-ibig ng Diyos, wala tayong kakayanan sa ating mga sarili. Ngunit sa kanyang pag-ibig, ibinigay niya ang kanyang anak, si Yesu Cristo, upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung nais mo, sa gabi ito, wala ka bang pagkilala sa Diyos, ang iniisip mo lamang ay iyong buhay kasama
pagkakataon mo ito upang isuko ang iyong buhay sa Panginoong Yesus. Sa mga hindi pa tumatanggap sa ating Panginoong Yesus, pwede kang sumama sa panalangin na ito. Ikaw ay naghahanap ng kapayapaan na hindi naibibigay ng mundong ito. Pagkakataon mo ito, pwede kang yumuko, magpakumbaba sa Diyos. Ulitin mo ang panalangin na ito. Bigkasin mo mula sa iyong puso. Panginoon, maraming salamat sa napakinggan ko na katotohanan mula sa iyo. Kinikilala ko, Panginoon, na hindi ako karapat-dapat sa iyong kaharian. Salamat sa hapon ito. Dinamo mo ako sa lugar na ito upang napakinggan ko patungkol sa iyo, Panginoong Yesus. Ako'y nagsisisi sa lahat ng aking mga kasalanan. Patawarin mo po ako, Panginoong Diyos. Na pakinggan ko na mahal mo ako. Panginoong Yesus, namatay ka sa cross para sa akin. Tinatanggap kita sa aking puso, sa aking buhay. Ikaw na ang maghari sa aking buhay. Iligtas mo ako, Panginoong Yesus. Bigyan mo ako ng buhay na walang hanggan. Salamat sa pagpapatawad mo. Salamat sa buhay na walang hanggan. Sa kaligtasan na ibinigay mo sa pagtangkap ko sa iyo sa hapon ito. Ito ang aking dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Sa ating mga kasama na ginagamit na ng Panginoon, o Panginoong Diyos, maraming salamat. Isang napakadakilang kalagalakan na nakasama namin ang aming mga kapatid sa lugar na ito upang nagsama-sama kami sa pakikinig ng iyong patungkol sa iyo, Panginoong Diyos. Dalangin ko sa aking mga kapatid, tulungan mo sila. Patuloy na gamitin mo sila, Panginoon, sa iyong karya. Lord, may taas ka sa kanilang mga buhay. Mangyari ang iyong kalooban sa kanilang mga buhay, Panginoong Diyos. Ito po ang aking dalangin para sa kanila sa pangalan mo, Panginoong Yesus. Amen. Balik tayo sa ating buwan. Ang uli, sa lahat na kinausap ng Diyos mula sa kanyang mga salita sa gabi nito. Ang kalagahan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Yesus. Manaliwa nawa sa ating mga puso. Inimbitahan ko ang bawat isa na kunin natin ang diwa ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Yesus at sabihin natin sa Kanya, Lord, patuloy akong maglilingkod sa iyo dahil binigyan mo ako ng pag-asa. Maging sa buhay na ito, hindi nasasayang ang aking paglilingkod. Lapit tayo sa harapan sa naging pagkakataon, awitin natin, Because He Lives. Unang istansa, God sent His Son, they called Him Jesus. Hallelujah. Lapit tayo dito sa harapan, muli, kausapin natin ang ating Panginoon. Pagpatibayin ang pag-asa ng buhay na walang hanggan. Anuman, mamatay man tayo, buhay sa pagparito ng ating Panginoon Yesus. Mga kapatid, lapit tayo, kausapin natin ang ating Panginoon Yesus. God sent His Son. They called Him Jesus. He came to love. He left for me. He lived and died
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Pabalik ko sa ating pastor ang mikropono. Okay, makaupo na kayo mga kapatid sa ating pagpapatuloy. Meron pa tayo mga mapapakinggan ng mga awitin.
God's Not Dead. Ulitin na lang po natin. Ayun, gawin na lang natin siyang worship. Total lahat naman dito ay mananampalataya na. So, ladies and